Betul, Mor. Morning, Kumusta? Pastor. Ngayong aga, Tuto Ilmor, Sister Pet, Sister Nena, Sister Nina. Alas dos pa na kinanag, bugtaw na nimo. Sister Joanne, Pastor Caro. Good morning. Idol ko si Linlin. Kumusta? So, Mm, hmm? that was our fourth night kagabi, Tuto Ilmor, sa Pulbasan, sa Mabini Church. Yeah, praise God, Pastor. Kaya man ang aton audiensya. Kaya man ang mga kauturan, haraman sila. Tagapadayon man sila. So, i-pray naton ang aton nga baptism this coming Sabbath. Damo man kuno siyang gina-prepare ng aton nga mga laiko. Ah, so, ang mga kauturan, nag-asod-asod ang mga wali daw bilang sila. Good morning, Pastor Heber. Kamusta, Dr. Pet? Okay, good. Sabon. Okay. Enjoy ka gid sa imong kwanda, sa imong bakasyon da. Toto Elmore, tugnaw na da sa inyo. 5 degrees So, na di Sister sa Pet, Michelin. Ah, nagasugod na. Lamig. nasugod na, no? Mm-mm. Sige lang, okay 5 degrees di sa mga sa Auckland. Ate, no? Tugnaw dili kayo ba? Okay lang, Pastor Basta makapamatik lang kami di Pastor sa ano, wala na lang tugnaw. Magani. Praise God. Okay. Para sa aton nga preliminary karong aga aton ini pagatun-an nga presentasyon sa karon nga kagahon. Ini ginpreparar ni Pastor Remigio Rizos, ang aton stewardship director sa Samar Mission. So credit ni sa iya mga kautoran. Hindi ni akon, but he shared this presentation siyang iya pagkaridari sa aton sa Inose during sa aton nga Inose-wide regular and systematic giving convention. Somehow in nga presentation in line man siya mga kauturan sa aton nga practice sa regular and systematic giving. Pero sili pa kita mag-umpisa, pangabay kita sa pagpakamayo sa Ginoo pinagi sa pagpangamuyo, pangamuyo kita. Balaan, gamhanan kag walay katubtuban nga Dios ang pagdayaw kag ang paghimaya amon ginabalik sa imo sa tanan nga mga pagpakamaayo nga imo ginbubo sa matag isa sa amon bisan pa sa mga pagsulay nga nag-abot sa amon mga kabuhi ang amon pagpasalamat amon ginapatuhoy dira sa imo nga sa sinitunan ikaw nagapalig-on sa amon. Samtang kami karon upod sa amon mga partisipante sa Zoom kag sa Facebook Live tamod sa sini nga pagtulun-an amon ginapangabay nga ikaw magahatag sa amon sing kaalam sa paghangop kag tagipusoon nga bukas sa pagbaton sini nga mga pagtulun-an kag pinaagi sini Ginoo kami magatubo sa amon nga pag lakat Kristohanon samtang kami develop sina nga character nga manginangayan dira sa imo ginharian. Salamat ikaw magapakamaayo sa tagsa-tagsa nga yari na karon sa plataporma kag sa tuiban nga yara pa sa ila katulugon kag minghandom sa pagbugtaw sa takna nga alas 4 sa pagbuylog ila binagid sa Sipak Church sa ilang mga partisipante kay Doc Jonah Toledo kag iban pa
makatigayon sila Ginoo sa pagsulod sa amon nga Zoom. Salamat sa pagsabat sa pagampo. Tawarahon masala sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ang tigulo siya nga presentation is tithe in offering giving is God's mirror to let you see your own heart. Ang ikapulo, kag paghatag sang halad, amo ang espeho sa lamin sang Ginoo sa pagtugot sa imo sa pagtan-aw sa imo kaugalingon nga tagipusoon. Sa Old Testament, mayara sing tatlo ka distinct nagkalinlain nga mga ikapulo, no? Kag aton nga tamdon kung ano ang buluhaton kag katuyuan sa tagsa-tagsa sining tatlo ka mga pagikapulo nga ginhambal dira sa daan nga katipan. Ang una diri amo ang Levitical tithe, first tithe na siya mga kauturan. Kag ang ikaduha amo ang festival tithe o kon second tithe. Ang ikatatlo amo ang poor tithe. Ang Levitical tithe nga mo ang first tithe nga makita sa Numeros kapitulo 18 bersikulo 21 pagkadto sa 29, amo ina ang pagsuporta sa mga libinhon kag sa ila mga bulaton dira sa templo. Ngadiin ang tagsa ka Israelinhon gina require sa paghatag regular 10% sang ila agricultural produce, patubas, sa ilang panguma, ilang kasapatan, sa pagsuporta sa mga libinhon nga maghatag man sang ikapulo nga ilagin baton nga dito ihatag sa mga saserdote. Amoy na siyang practice mga hinigugma sa daan nga so ginasunod man naton ina nga pattern no nga ang mga libinhon amo na ang aton karon mga pastors ang aton mga ministers full time into the ministry nagabaton sang ilang nga mga salaries and then 10% gikan sinang ila nga mga salaries, gross income, 10% ga uli man sang ikapulo mga kauturan. So, we follow the same pattern. Then ang second tithe, nga mo ang festival tithe, agud to sa paghatag pundo sa reliyoso nga mga kapistahan kag mga selebrasyon sa Jerusalem. Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 22 pakadto sa 27. Kag ini nga klase sang pagikapulo second tithe 10% man gingamit sa pagpundo sa reliyoso nga mga kayawatan kaangay sang ila tuigan nga Paskwa, annual Passover, sa ilang festive weeks, pesta sa mga sinimana, kag kapistahan sang ila nga mga layang-layang. May na siya. Kag sa sini, ang mga libinhon, kag ang katilingban, nagbenepisyo gikan sining inatawag second tithe. Ang ikatatlo nga third tithe para sa mga imol, iniya ginhatag para sa pag-provide para sa imol sa mga ilo, sa mga balo, kag sa mga dumuluong. Deuteronomio kapitulo 14, versikulo 28 pakadto 29, kag Leviticus kapitulo 19, versikulo 9 pakadto sa 10. That is another 10% sa ilang income, sa ilang ni practice sang katawhan sa Israel sa tunguna may kauturan. But instead nga dalon ini dito sa templo, sila ang nagamanid sini personal sa pagbulig
sa mga imol, sa mga balo, sa mga ilo, kag sa mga dumuluong nga naga-abot o kon sayo dito sa ila nga mga tuog. So, ining tatlo ka mga pagikapulo sa daan nga katipan, tan-awon naton ini sa pag-practice sa Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ang Levitical tithe, amo ina ang tithe, kag ang festival tithe, amo na siyang second tithe, ato yung una ang paikapulo, the first tithe, kag ini ang festival tithe or second tithe is now we call the COP or the combined offering plan. All right? Kag ang fourth tithe, amo ina siya ang specific offerings or donations, mga kauturan. Recording in progress. Muna siya ang guaya. Kag ang Levitical tithe is the tithe para sa evangelism, soul winning, para sa mission, or sa conference nga operational budget. That is for the salary, for pastors, chaplains, Bible teachers, principals, presidents of institutions according to the working policy. Kag sa pagtuga sa mga distrito that is directly related to our capacity to hire new pastors. Muna sa application ta, mga kauturan. Ang sa festival tithe o kung sa second tithe, ang 10% ka COP para sa evangelism and soul winning budget sa aton mga local nga churches. Para sa operating expenses sang local naton nga mga iglesia. Kag ang additional budget for mission or conferences operation. Makita niyo dira sa slide? Naka-pause ang screen, Pastor? Wala. Hindi niya makita? Dira Hindi, sinis- Pastor, makita sa slide. Oh, mo ba? Dira punta. Sayang ba? Ara. Wala na. Okay. Sayang to kay na. So, muna na siya mga kauturan, no? Ang tatlo ka classes and tithes. So, from the Old Testament, ang i-application sa aton sa iglesia mga kauturan. We follow the same pattern sa Old Testament. Natutanaw dira, no? So, the Levitical tithe is the tithe muna application sa aton church. Ang festival tithe or second tithe is the 10% COP. Ang muna application sa aton yung church. Evangelism is all winning budget of local churches, operating expenses of local churches, additional budget, mga kauturan, for mission conferences operation, construction of church buildings, schools, hospitals, publishing houses, TV, and radio stations in line sa working policy naton. Kag ang fourth tithe, ng ikatatlo, mga kauturan, are specific offerings, donations to be given after returning first, the tithe. And then second tithe or 10%. So una, ikapulo, ikaduha, another 10% nga muna naton nga second tithe or kung naton nga combined offering plan, ang ikatatlo amo ini siya ang specific nimong offering for specific ministry, project or program sa church, for dependent parents, needy relatives, for anything like solicitation, contribution, assistance, na muna siya mga kauturan ang i-application. Siyang order of priority tithe and second tithe, 10% combined offering plan is a God first principle. In line gyapon siya. Bisan pa sa spirit of prophecy, this matter of giving is not left to impulse. God has given us definite instruction in regard to it. He has specified tithes and offerings as the measure of our obligation
and He desires us to give regularly and systematically. So tithes and offerings, sumbanan, talaksan siyang aton obligasyon, kag siya naghandom sa aton nga paghatag sini regular kag systematic mga kauturan. So kung dako ka pagpakamaayo, siyempre 10% nga tithe, kinabase dira sa mo income, dako ka man ihatag nga halad kung gamay, gamay man, kung wala, wala man. So 10% tithes, second tithe or 10% COP to be given together with tithe. Kag ang specific offering is voluntarily given only after giving 10% nga COP. Kag of course, una ang tithe, COP 10%, then ang imo specific offering. So, there is a silingabayan ng 10% tithe, second tithe, or 10% COP to be given together with tithe. That is God's first command with promised blessings according to sa Malachi 3 in Matthew chapter 6. Kag ang tithe offering is God's promise nga mayara siyang kapawayan gikan sa pagkalapyo sa kabugaton sang lulan. Sunod sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 20 sa pagkadto sa 30. Kabubuton sa Dios ina ang aton ginasunod mga kauturan, pero ang specific offering, that is my will. So act of worship, kag pagkatapos sa imo specified of offering is an act of service to God and my personal ministry sa mga katauhan. Ang tithe 10%, ang second tithe or 10% COP that is managed by the church, appropriated by the church to different ministries. Pero ang imo specific offerings, ikaw ang nagabuot. You manage it personally, mga kauturan. So, ang stewardship faithfulness meter, dira makita nato mga kauturan. Perfect tithe is 10% from income. Ang COP, perfect, 10% also from income. To be managed by the church, and there is only one church, nga din suportahan ng bulaton locally and globally. Ang order sa priority sa paghatag sa tatlo ka mga tithes, amo ini mga kauturan. So, muna siya ang order. But that is the wrong order of priority. Ayaw, zero ang tithe mo, zero ang COP, pero ang imong specific pa rin 10%. That is wrong order of priority. Ang imong 10% tithe, first tithe, zero. Ang imong gintagaan, COP lang, second tithe, 10%, pero kung specific pa rin mo, zero. That is wrong order of priority. So, dili makita naton, nga tithe lang 10%, wala COP, kaya nagataga specific o pa rin nga 10%, wrong order of priority gihapon mga kauturan. 10% tithes from your income, COP, 1%, kagay mo nga specific offerings, 10%, wrong order of priority gihapon. So specific offering is voluntarily given only after giving 10% sa COP. So 10% ka tithe ang una, then COP nimo 5%, specific offering 0%. Okay man siya, pero kinahanglan na siya sang improvement mga kauturan. So 10% tithe, COP 9%, ang imo specific offerings 0%, almost perfect na. Almost perfect na. Hindi pa gid sa hingpit. Pero makita naton diri nga 10% tithe, COP, 10% specific offerings, 0%, perfect order, 100% surrender, an act of worship. God first principle, ang 10% tithe, COP 10%. So kung imo na i-practice, ang 10% tithe, COP 10%, managed by the church, then another third nga, imo paghatag sang ibong alad, specific offering, 10% managed personally, perfect order. Nagatubo ka sa kahimpitan. Siling pasang Review and Herald, December 10, 1901, let us come to our senses. We are living in a time of solemn privilege and secret trusts, a time which our destiny is being decided for life or for death. Let us come to our senses. You who claim to be children of God,
make your offerings willingly and abundantly, according as God has prospered you. That is why wala gid sa instansya makauturan nga ang halad ginahatag sang kubos, less it is more abundant when it is given willingly tungod sang gugma dira sa Ginoo. It is a solemn statement that I make to the church that not 1 in 20 ang mga pangalan na rehistro sa libro sang aton iglesia are prepared sa pagtakop sa kasaysayan sa kalibutan and would be as verily without God and without hope in the world as the common sinner. They are professedly serving God, but they are more earnestly serving Mammon. So mabugat kay para sa sining makatawhan ang pagpasulabi sa pagserbisyo sa manggad sa baylo mga kauturan sa Ginoo. Not 1 in 20, ha? So dira lang kita kutob mga kauturan sa aton malipot kay gamay nga presentation karon nga kagahon aton ang liwat gin reinforce, ha? Katahom nga presentation nga gin-share sa aton ni Pastor Rizos, ma-reinforce mga kauturan ang aton nga conviction. In fact, sa presentation ni Pastor Bumpen, hindi siya gusto gani nga may ara ceiling at 10%. Dito sa presentation niya sa Mindanao nga Zoom. Hindi, 90% kaya gani ang iya ginhambal mga kauturan. Hindi lang kaya 10%. It could even be more, no? Pero in the echelon sang giving, pyramid sang giving mga kauturan o kung level sang giving, dira kita magalambot. Depende na sa individual nga eksperyensya sa mga kauturan. Kay may ara magid mga kauturan nga waay labot nga faithful sila sa tithe nga 10%. Faithful sila sa ilang nga COP, galambot na gani 40%. Ang iba naton nga mga kauturan. Waay labot sila, iban sa ilang nga mga propiedad, ilang nga ginahatag para sa bulaton sa Ginoo. Kaya sila, kung madula kami sa kalibutan, hindi naman namon magamit din na. So of course, sa aton nga role of succession, sa aton nga balaod, sa aton nga layi, no, may ara magina kinamatarong ang aton mga kabataan sa mga propiedad nga aton ibilin nga either i-execute through will nga notarial nga will o kung sa aton nga holographic nga will, but a portion sa aton inabalang legitimate, no, nga predisposable portion, pwede nga portion sina aton nga mahatag para sa buluhaton sa Ginoo. Sa mo nang importante man sang departamento sang planned giving and trust services sang aton nga iglesia nga kauturan. So, ihatag ko na Pastor Delbert, Dr. Toledo, ara naman sa aton nga plataforma kag ara naman sila ni Engineer Fred, rin na sila. Okay. Fresh na fresh. Ready na sila. Ha? Welcome ang tanan nga sa aton plataforma sa Zoom naton kag of course we are live sa Facebook. Gina-view na sang mga kautrabihensiyan ulang kiti ara laman na sa aton nga Facebook sa Negros Occidental Conference and ihatag ko na panahon Pastor Delbert sa pagdumala ninyo sa aton nga God First at Dawn pagpakamay sa pamaragbanag online worship tithes COP 10% and more Harvest 2025 I will go. Pastor Bert, take your time. Good morning, Pastor Hever Bacolod, kag sa aton mga kauturan, mga COPians naton, aton presider subong si Engineer Fred Linatan, aton head church elder diri sa CPAC Church. So akong i-turn over ang panahon sa iya. Sir Fred? May agas sa tanan, tapos na mga sumulunod sini na programa pagi kay Pastor Bacolod, may agas sa inyo kag sa iban pa nato na mga kuturan nga ngin kaupod sini na aga
Nga. Isa namang kay nga nangin kabahin kami sini na programa pastor. Kag sa aton da mga regular na mga kopdanan sini na program sa aton na stewardship amon kamo ginatamyaw sa kaupod sa aton mga membro kag kauturan diri sa CPAC Church. Gani ini na programa aton i-enjoy pagpamati sa pulong sa Ginoo kag kabay na sa aton na pagsugod naman sininadlaw may pagpakamayo kita mabaton ikan sa Dios. Gani ang ato na programa ini pag-sponsoran sang CPAC Church kag ang kabahin diri aton man mangin kaupod si Sir Saul Roylo sa aton na opening prayer kag subong man kay Pastor Delbert in Tapanan. Gani sa liwat aton ginadayong Ginoo sa kaygunan na sa pagpartisipar sini na programa. Gani mayong adlaw, mayong aga sa inyo tanan kag ang Dios magapakmayo ang aton programa magapadayon suno sa nahamtang.
Sir Saul? Sir? Pray na to, sir? Okay, magapangamuyo kita. Ama namon nga ara sa kaitasan sa kalangitan, Ginoo, sa sininga kaagahon, nagapasalamat kami sa imo gid pagtipig sa among mga kabuhi. Kag paghatag sang higayon sa pag-experience sa sininga matahong nga kaagahon. Paagi sa imong mga pagprotektar sa amon sa bilog nga gabi. Ginoo, sa hindi pa kami baton sa mga mensahe sa pulong sa sininga kaagahon. Kami nagapakiluoy sa imong ikaw hugas sa amon sa among mga kasalanan nga nahimo sa matubang. Gabay pa nga sining aga Ginoo, amon maangkon ang imong presensya kag maambit namon ang imong mga panalangin nga imo ihatag sa amon. Pakamayuha ang among mga speaker sa sining nga kagahon, ang mga viewers kag listeners sa sining nga programa. Unta ilang man mabaton sa gihapon ang imo pagpakamaayo nga imo ihatag sa sini nga tinion. Gabay pa Ginoo, ang amon mga pangalyupo malabot ini sa imong langit ng trono kag magintakos kami nga magbaton man sa pagpakamaayo nga imo ihatag sa sini. Salamat gid sa imong pagsabat kag pamati sa amon mga pagpangamuyo. Ini among ginatugyan paagi lamang sa matamis nga ngalan ni Jesus. Amen. 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 So, atong pangabayon si Ma'am Jonah. Teacher ko pa ni siya sa music, but now teaching in the psychology department sa CPAC. And I know Ma'am Jonah has long been practicing sa COP among us dari sa CPAC. So hatag nato ng panahon sa iya with her reflection as well, yung message, and let us listen also sa mga pagpanghangkat sa iya kag sa mga blessings ang Ginoo as she practiced along with Pastor Toledo sa 10% and more. Mayong aga, good morning! Good morning. Morning, ma'am. Morning. Thank you so much for this opportunity, especially to Maninoy Pastor Heber and also to Pastor Delbert. And in behalf of CPAC Church, salamat gid sa pag-join sa amon diri. And it's my first time actually to join. And nalipay gid ako na naka-join ako. And let's all learn together, the Word of God and counsel ni Mrs. White. Okay, let me share my screen. Okay, makita lang, Pastor. Makita lang akong screen. Yes, Di ba ma'am. makita, ma'am? Ara na. Okay, thank you so much. So, the title of my message is, of course, halini sa kay Ellen White na writings about stewardship, the bewitching power of Satan, a call to faithful stewardship. So when you say bewitching, parang may captivating power gid kag daw kung sa baga may magnetic power. That's why it's really a must na maging faithful kita sa aton paghatag sang tithes and offerings kay grabe gid ang power ni Satan to bewitch us na malipatan natin ang Ginoo.
So this will be a reflection on materialism and true Christian stewardship. So it is the purpose of Satan to make the world very attractive. It means, mga kauturan, na ang si Satan's strategy is to dress up the world in a way that appeals to human desires. So meaning, like subong, no, grabe ang challenge naton because of social media. Of course, internet is very, very good. Pero may mga downside man ini, no, may mga negative effects man sa aton. So ini ginagamit man ni Satan na instead na magbasa kita sa Bible or unahon naton mga pangamuyo, unahon pagid naton magbukas ang aton mga Facebook or Instagram, Viber, WhatsApp, no, kadamo-damo naging temptations na ginagamit ni Satan to dress up the world na mahambal ka na kung wala gani sini daw ka boring na gid sang kalibutan. So Satan make the world very attractive. So kinanglan gid naton ang pagpangamuyo na hindi kita ma-tempt ni Satan sa mga ginapakita niya sa aton na mga bewitching powers or strategies. He has a bewitching power which he exercises to allure the affections of even the professed followers of Christ. So we are not exempted, no? Sa dugay na kita na nagasimba sa Ginoo and all, grabe gyapon ang temptation. So even the professed, no, followers of Christ. So ang goal is not just to tempt, but to capture the heart and affections. Once na makapture ni Satan ang aton heart, ang aton affections, kung anong mga ginahatagan naton sang gugma naton, no, that's the time that we will begin to love the world more than we love God. So let us be careful not to be captured by Satan's tactics or strategies. So there are many professedly Christian men who will make any sacrifice in order to gain riches. So makita man nato na sa palibot, no, kung paano ang mga kautura ang iba nato na mga abyan, ang mga ibang tao na they will make on everything, no, just to be wealthy, na bahala na hindi sila makatag-tithe sa offerings, so hindi na sila makasimba, basta mayara lang sila kwarta or they will gain riches, no? And the more na nag-successful sila to obtain sa object of their desires, the less they care for the precious truth and its advancement in the world. So I'm so happy na mayara kita sang programa na ini. It's really a timely, no, program to remind us to focus kung ano gid ang aton heart's affections, no, kung ano gid ang aton priority sa aton kabuhi. They lose their love for God and act like men who are insane. So imagine, no, madul ang gugma naton sa Ginoo and we will like insane. And the more they are prosperous material wealth, the less they invest in the cause of God. Kaya no wonder na naghambal sa Bible na grabe gid kabudlay sa manggaranon na makakagto sa langit. Kaya because of this, no, the more na we will be prosperous in material wealth, the less we invest in the cause of God. So, ano explanation and reflection to that passage? It means Satan makes worldly success appear alluring. So, meaning my charming effect, my magnetic effect, my magic to distract even committed Christians from their spiritual mission. So, first and foremost, dapat kabalo kita kung ano aton mission sa aton kabuhi. So that we will not be distracted. Anong aton ministry, ano aton purpose. Kung sa Japanese pa, what is your ikigai? Meaning, anong imo ginahatagan sang meaning and purpose of your life. So we need to discover the purpose of our lives. When personal gain becomes the priority, love for God diminishes, and commitment to His cause weakens.
So if we will always think about ourselves, no, kung anong mag-gain natin personally, so we will be selfish, or ang ginatawag namon sa psychology, narcissistic. Ang inaisip lang is ang self and self and self. So nalitanan naton ang gugma naton sa Ginoo and ang aton commitment para sa iya ministry. So my personal testimony, sang bago lang kami mag-asawa, naga-practice na gid kami sang 10% tithes, 10% offering. And of course, hindi man siya ma-perfect kay ang pag-receive mo ng truth is progressive. No, as you mature, as you learn from seminars and lectures, kay isang una, although ang 10% sa tithes wala na gina problema, pero ang 10% sa offerings, like wala ginahatag sa church, like 50% lang or 5% lang, and then yung 5% is for the poor, yung mga kung may mga contributions sa churches. But no, pila na ka years na talagang pag hindi ako makahatag sang 10% na offerings, nakakonsensya gid ako. So siling ko hindi ko na gid niya although siya na i-ano mo sa ibang nga bagay like service, sa mga pangabulig sa mga churches and all, pero gid ko ang percent mo na offering talagang sa offering. So ang ginawa is another 5% for personally, another 5% for the poor, another 5% for investment offering. So kanina ko lang naintindihan na katong presentation ni Pastor Bacolod na I'm doing this already na 10% tithes and percent offering and then another 10%. So naga-equal siya sa 3%. So nakita ko mga kauturan na based on my experience, nagabilib gid ako one, the Lord is my shepherd, I shall not lack. And this is a true testimony na because I am faithful sa paghatag sang tithes and wala gid ko kaagi cash advance ever since after. So praise. And kabalo naman kamo diri sa CPAs, we're missionaries. So it means hindi man gid ang amon sweldo, so we're missionaries. So many times ginaano gid sang Ginoo ang kung naghatag ka sang 10%, 20%, 30%, at the end of the day, the Lord will make it 100% in 1,000 ways, no? Hindi way ta kabalo na ginahatag sang Ginoo na ma-feel mo gid na ang imo sweldo maging 100%. So like pag master ko sa Master of Science in Psychology sa UNOR, it's wala akong scholarship and all. So gid with my own sweldo lang. And of course, lingko ang Ginoo ang akong sponsor. So with that, wala gid ko kagi cash advance. Madamo gid nga mga circumstances na ginahatag sang Ginoo na makabayad ako tuition and all. And then because of God's grace, ginatagan niya ako liwat ng opportunity to increase my knowledge and pa-approve niya na maging scholar ko sa CHED, Commission on Higher Education, for my PhD in psychology. And praise God for that. So isa sa mga blessings na na-receive ko being a CHED scholar, no, of all the scholars, no, sa Region 6 during last 2022, excuse me, ayan, nadulakay. Okay na. Last 2022, during their regional recognition, I'm one of the awardees, no, scholar awardees. So imagine,
of all the scholars na damo-damo, scholars 6, I'm awarded as one of the scholar awardees because of the title of my dissertation. So, amo na hambal sa Ginoo that if you will just be faithful, hatagan gid kita sa opportunity that we will not be the tail, but we will be the head. Amen? So, praise God. So, because of my love of learning, nag-pursue naman ako in another master's, a Master of Arts in Guidance and Counseling. And this time, nag-graduate na ako sang December 2024. Although ang amon graduation is June pa, pero natapos ko na gid tanan. And nakita niyo akong background, no. I will be presenting internationally my paper about laughter therapy, the transformative experiences of working mothers. So, I will be, although damo ko nakita presentations internationally, because of God's grace and God's goodness, ginatagan gid ko sa opportunity to train as the laughter therapist so ako lang gid ang isang Adventist laughter therapist in the Philippines. So ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sini nga mga bagay na ginhatag niya sa akon, not because I am good, not because I am righteous, no. Because God is good, God is gracious, God is faithful, God is generous, and it's all about Him. So I'm be sharing a little of my laughter ministry for God's mission. This is my ministry actually. So may ara ko laughter therapy club and we meet once a week. Usually ang akong mga members, mga non-Adventists. So in that way maka-ministry ako. No? So ano ang benefits ng laughter therapy? Laughter reduces stress and emotional burdens. Ano magiging spiritual outcome? It restores joy and emotional health because I believe that laughter is the best medicine. A merry heart doeth good like a medicine. And if we know Christ, if we know Jesus, now we will be happy because we have Jesus Christ. And if we are happy, you will be free, no? The heart frees the heart to give generously. Kabalo naman kita, researchers have shown na ang mga tao na generous are happy people, and those people na generous nag-live longer. So research na naghambal na ang mga generous people really live longer. And the more that you are happy, the more that you are generous, it means no? Quality life is very, very good. Ano pang benefits if you are happy? It builds community and connection. Ano yung spiritual outcome? It strengthens love for others. And of course, because of that, encourages shared mission and shared giving. That's why if I'm invited to churches and sa mga I usually wala ko gahatag sang amount to pay for me, usually although ang akong pag-train sa laughter therapy is not free, but I praise God because I have some sponsors. Amo na naka-training ako. I'm a certified laughter leader. So because of that, ginhatag ko sa Ginoo. So anytime any churches or any department na sa akon mag-invite, I really do it kasi it's my laughter ministry. Although, syempre, kung ang mga nag-invite sa akin is mga government employees, mga government associations and all, so they pay me a lot. Amo tong hamba ko kagina na the Lord will bless your tithes and offering, your salary na maging 100%. So like sa akon Master of Arts in Guidance Counseling, again, wala ako sponsor. Jesus sa akon sponsor. So paano ako makahatag tuition? It's very, very expensive. Usually, ginahatagan ko opportunities ang Ginoo na may mag-invite sa akon, either online or face-to-face. So usually kung government dako man sila and then may mga magiging pako sa church, sa researches, advisor, o kaya yung mga piano students ako and all. So kamo gid sang mga paagi na ang Ginoo maga-bless na maging 100% mo sweldo. And of course makahatag sa mission, sa ministry. So and then another one encourages hope and positivity.
So the spiritual outcome, it replaces anxiety with trust in God, because the Lord said, let not your heart be troubled. You believe in God and do not worry, right? So the generosity effect, it motivates cheerful and purposeful giving. So I hope now you will be you will use laughter as a way na maka-relieve sa stress, because laughter is the best medicine again. Kabalo kita as Seventh-day Adventist with a merry heart, good like a medicine. So insights and takeaways: material success is not inherently evil, but it must not take God's place in our hearts. Of course, hindi gid nami gid kung kita tanan mayaman, no? Kay we will be able to support God's cause. So it's not evil as long as it will not take God's place in our hearts. Faithful stewardship means prioritizing the advancement of God's work. So through giving 10% of our COP and other offerings, no, gina-prioritize natin ang pag-advance sa God's work. Spiritual clarity and discernment are vital in resisting the enemy's deceptions. That's why I'm happy na naka-attend ako sine, no? It really gives me discernment again, madugangan ang imo clarity spiritually, ang discernment, no, para ma-resist natin ang mga deceptions ni Satan. True joy and purpose come from aligning our resources with God's mission. Ayan. So the personal reflection, kamo na mga paglaom ang makasabat sini. Have I allowed the pursuit of wealth to weaken my spiritual walk? Am I investing my time, talents, and resources in the cause of God? How can I guard my heart against the bewitching power of materialism? So these are the personal reflections na pwede natin ma-reflect sa kabuhi and masabat man natin in our personal reflections and meditations. So may the Lord bless you. Thank you again for this opportunity. And I say hi to Sir Elmore from Australia. And the rest, salamat gid. Salamat gid. Ha ha ha. Continue to be happy because God is a God of happiness. Thank you so much. God bless. Thank you, Dr. Jonah. Okay. We have been blessed. Thank you, Yada, Dr. Jonah. Uy, Thank you. hindi ta maka-laughter agapan, ano? Pwede gid. Pwede din. Agapan, Pwede gid. Dr. Elmore, imo nga reflection sa message, testimony, kag matahong nga presentation sa karon nga aga ni Dr. Jonah, imo nga reflections. Please share it with us. Katahong gid sang ginpresentar nga message sa ato ni Dr. Jonah karon nga aga. Yeah, Dr. Jonah nagkanto diri in the hardest time in her life, na hindi na expect na natabo sa iya nga ma'am. Pero nakita ko gid sa iya nga ang kasadya bala kag ang ang kamalipayon sa tagipusoon bisan kabug-aton siyang balatyagon nga madula ang imo nga iloy. Pero si Ma'am Jonah ginpakita niya gid nga hindi siya ba matinag sa sina nga nga circumstansya sa ilang nga kabuhi. I know it's not easy to lose a mom, especially na-experiencehan ko man na nga far away pa ako sa akon nga mother si madula. But then Doc Jonah, she was able to impart us and teach us the knowledge of being happy. Nag-share sa diri sa amon diri sa mga Pilipino sang sina nga principle. And of course, kung hindi mo na siya mahimo, kung hindi ikaw generous nga tao, so subong nakita ko sa iya nga gina-practice niya ang being generous pinaagi sa paghatag sang ikapulo kag sang offering. So that's really I think that's the main contributing factor nga napakita niya sa amon through her teachings.
that the laughter is the best medicine. So because nahimo niya na nga masinadyawan siya because of being generous. So ano na naga ano na sila nagabalik ba? I mean, if you are being happy, you are also generous, but also your generosity leads to your happiness, kung baga. So thank you, Doc Jonah. We have been blessed by your ministry, and we have seen your faithfulness to the Lord. I hope na inintanan ma-emulate naton. Agud nga naton mabantayan naton ang aton tagipusoon nga kita mahaylo sang mga siot sang kaaway kay yes, it is very tempting, I admit, even I myself sa na-mention niya na the technology and the world that we live nowadays is very tempting. Sometimes nauna pa naton ang aton nga mga social media account rather than studying the Word of God. So kabay nga mahimo naton ma-prioritize naton ang Dios aton kabuhi. Unahon naton siya through studying His Word and also through our plan giving. Nga ma-implement naton sa aton nga kaugalingon bangod nga ginahigugma naton ang Dios sa aton nga kabuhi. So let us give God first our time, talent, treasure, and of course our temple, which is our body. May God bless us all. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, Toto Elmore. Pastor Bacolod, I just want to say Yes. in behalf of our family na pagkadto namon sa Australia, grabe gid ang pag-amuma sa amon ni sir. Nakita namon ang Wow. peace ang Australia because of his Wow. generosity and his Amen. family. Katahom sang ila balay and all, katahom sang palibot, Wow. kaptinlo, very, very cold. Ay kanami gid. Wow. So much praise God. Thank you so much, sir. Doc Jonah, all to the glory of God. I share to you na all we have enjoy this because of the blessing of God. So in any one of you, if you have get a chance to come here, drop us by. You are all welcome. This is all for the glory of God. So thank you. Amen. Thank you. Thank you dan sa invitation. Thank you, gid. Layo-layo kani Australia ra, dali ra. Tiyara na pastor, nakakadlaw na ta. Okay na. Ayun. Okay, Enrique, pasok. Comments and reflection. Pagkari ko sa hotel yung mga upod ako mati lang po. Pero ako sa hotel ng mga upod ko. Ni ka subong? Aris sa Iloilo. Sa Iloilo ka. So thank you gida sa Doc John, thank you so much. Sa ating family damo na promoters. Hindi pa higit ko na. Do pigado signal mo da, Enrique? Yes. Hinahingin. Dita ka lang. Hari na kita na naton may upo na tang team Kabalakaw, Dr. Juna. Sa aton yung paglibot-libot. Namo na mi actually Dr. Juna invitation sa iba na kwan. Nga missions kag conferences. Nami ni nga ang presentation katahong mga kauturan do first time ta nakakita sa amon nga presentation, no? Laughter therapy reduces stress and emotional burden. Ang spiritual outcome restores joy and emotional health. Kag ang iyang generosity effect frees the heart to give generously. Perti ka katahom do nagmag-an man ang aton mga balatyago, no? Kisa paghatag pati ka bugat-bugat mga kauturan mo. Mailan ng iban nga bagay nga mag-commit ka, mga Bible study, iba ng other ministries, pero basta kwarta na ganing isgutan, bugat kid, no? Bugat kid siya. Pero pinaagi sila dire, pinapanday ang aton tagsa ka mga
kinaiya mga kauturan. Dari kay binugang ka pa? Mundo ki mga data signal? Oh, doy. Siya. Alright, ari man upod naton si Dr. Pastor Tomado. Kasi pwede ka maka-comment, ka makatag-refleksyon ni mo, Pastor Tomado. Okay, mo signal na subong dira. So, lagi. Pastor Gufan. Mayong aga sa Harana si tanan. Dr. Tomado. Harana. Pastor. Sige. Hindi ko lang pag-i-open akon nga. Oh, pwede Nga yan. na Pwede niya yan. Pwede. video. Pwede. Minta lang. Sorry lang gid sang last sang ano ni Tuesday wala kami signal Okay lang. na kami diri nga area sa Ruiz area. Ang CPAC sa campus may signal sila. Kami diri na dulaan signal mga almost 24 hours sigid. I was ready last time. Wow. Pero wala gid signal wala kami may. Pero that's it. Thank you very much for the privilege. Jonah, thank you man sa imong reflection. And that's correct mga kauturan. To tell you frankly, kami ni Ma'am Tomado, hindi pa gid kami 100%, but we are trying. Kay ang goodness ng Ginoo hindi gid niya makanya. Hindi gid maisip. Kadamo gid sa mga chances, mga opportunities nga Ginoo is provide. I-provide yun ng Ginoo sa aton mga kinahanglanon. Kami, wala gid kami nga extra income. Wala man kami sang ginika mga pamilyang naga permanently nagabulig. Pero still, we are surviving. We are still happy serving the Lord. And ano ini ang kinahanglanon always there. Nga bisan tuod wala na unod ang bulugasan pero still makakaon man. And then mabalaan mo lang kid nga ara ang Ginoo kay at the time you needed it most, He is there. Ara na provide, ara na hatag. So amo na nga sa amon gidya mga living testimonies kami nga ang Ginoo duod gid ang iya ginambal. He will provide. Tuod gid ang iya. That's really very true. Proven and tested gina namon. Halin pa sang una pagsugod ko pagka worker there is a Negros. Ano gid man ang sweldo sa una sang pastor, asawa mo wala obra. Pila pa to pagsugod niyong sildo, Pastor? 1980s? 70s, oh. 78 ko nagsugod. Kay right after graduation sa college sa MBC. Nakasulod ko na yun. 300. May Ma'am Tomado na hindi man napagiging ako. 300 ang sweldo. Grabe na. And then nagasaka until now. Pero amo lang na siya. Pero ang bugas sa una daw 10 centavos ang kilo ang bugas. And that's pero still God is really good. Okay, so amo na siya hindi gid ko ka-explicar maayo but that's the point. Nga ang Ginoo hindi gid siya magbiya sa aton
provided yun. Yes. Ara kita, faithful kita sa pag-suporta sa iyang buluhaton. Sige, thank you and good morning everyone. Thank you, Pastor. Sister Pat from New Zealand, tugnaw ko da. Any reflection sa message ni Doc Juna karon nga aga? Hi, good morning, Doc Morning. Jonah. Miss yung kasadya sa aton nga laughter. Seminar sa Takuleng. Dumduman ko pa. Pag-abot namon dito sa Women's Center sa Bacolod Central Church. Sining sang iban, gaano ka muda? Nga, sige lang kamukadlaw. Siling namon, nga, wala, anong lain sa pagkadlaw? Padang mga buangit ka, wala man da sang anong kaladlawan. Wala ka lang kabaloya. Kaya lagi ka kaladlawan. Nga, ang resikin mo, dakadlaw. Tingnan mo ni nagsimbar kami to kaduk yun sa Takuling. Nabaw, ay giga mo nang agad ba? Sa rakit gidya mo nga dokte yan yung exercise kagit ka nami daw. Na balang kay ga devotional kami kada Miyerkules kada tapos namon devotional gaamo kami sina. Feeling nila botani kun dugay pata asang dugay na nagamutan ni wala tagoro nagtrigo lang no. Amen. Amen. Ay kasadya. Ang punto nga nakuha ko sa ginhambal ni Doc Jonah, balang tuod ginaiya once nga mahinatagon ka ang imo nga kasing-kasing super gadya ka malipayon. Balang ginabutang mo ang imo nga self sa higad. Pahigad ka lang anay sister yaon, dason ari lang anay ang unahon ko. Dason ina ang imo nga kagalingon. Nalimtan mo na to, kasi yun prioritize mo ni siya ang nagakinanglan gid. So hindi gidya matakos ang kalipay pastor nga ina malang lain gidya. Amen. Nakahag ka, naka-share ka, naka-istorya ka sa iya, nabalaan mo ang iya nga kabudlayan, anong iya nga hinanaing, hinabalang ginsugid dya sa imo, dason makasiling ka balang nga, ay, kung ka isa, nag-aabot mo ni sa akon, pero sobra pagid galang iyangan agyan sang sa akon. So katahom gid yang experience siya. Dason diri sa aton nga worship at doon sa kaagahon. Gina-invite ko gina sila siling ko bugtaw ka mo aga pa para kag magpamati. Kay lain gid akon ga pamati ta. Ay kasadya kaayo siling ko dason bis kanano ang imo nga masugata nga mga trials kada adlaw-adlaw. Wala lang na iya kay mamati lang tabalaya kada aga bis kan didto sa ilan ni Pastor Kapapas. Sadya ya daw siling ginalantaw ko. Ikaw ba kasadya man isang ilang mga presentation, di man? Na at least pastor no encourage ka, no? Encourage ka. Dason hindi lang nga encourage kagid bala? May something that power of the Holy Spirit is pushing you. Hindi lang napagtagoa sa imo. Imo da ang nabalaan, hindi napagtagoa sa imo da. Share na to sa iba. Wow. Amo sina. So, Ma'am Jo, more power. God bless. Continue to laugh. Ha ha ha. Okay. Gani. Sadya lain gid ya. Mr. Pet. Apa ka na, Doc? Gado. Thank you. Ko ang wrinkles. Daw. Amen. Praise Thank God. you, Pastor. Thank you, Sister Pet. Ang ginambal pa ni Doc John Digay nga ho. Laughter therapy encourages hope and positivity. Ang spiritual outcome replaces anxiety with trust in God. God first ni. Ang iya generosity effect motivates cheerful and purposeful giving. Pastor Saluman, aton si PUC Stewardship and District Director. Comments and reflection? Pastor Saluman. Oh.
Nana. Okay. Unmute imong kuan. Imong mic. Unmute sa. Nana, okay na. Way ko makomen, Pastor, pasalamatan ko lang ang kadasig ba sa ilang pagkinabuhi o sa pagpraktis sa atong ang ilan sa programa about regular systematic giving, Pastor. Mara na ako masulti sa tarong. Panayod ka na ang ipadayon lang nato ang atong programa na Pastor. Ini nga program na to. Thank you. Thank you, Pastor Salyaman. Sir Winnie, Tolidanes, upod makambo ni Doc John Gorosipak, no? Nakaptanay ka mo? More reflections and comments, Sir Winnie? Then, okay. Sir, good morning. Good morning. Nalipay ko kayo sang ako, kilala ko kayo si Ma'am Jonah. Nakita na ko nga sa iyang presentation karon. Dako gid siya nga gamit sang promotion sa COP sa aton stewardship. Amen. Makonect gid. So ako nakita ang sa presentation ni Ma'am. Thank you kayo, Ma'am. Nga ang benefits ng laughter sa enjoyment makonect nimo diretso dito sa stewardship, makita nimo ang blessings nga resulta. So I know nga bisan din ini si Ma'am Jonah tawgon for any appointment niya, madalahi gid niya ang promotion sa stewardship. Praise the Lord for that. Amen. Dalaw na turmi. Thank you, Sir Winnie. Thank you for that comment. Kato kita sa Cotabato, Southern Mindanao Mission, Elder John, Pedrito Mateo, dira sa imong reflection man sa mensahe ni Doc Jonah sa karon nga aga. May nga aga, Doc Jonah. Diri sa amon duha nang napatay sa stress mo. Ay, tong iyaw nga duha gin baril sa drugs nagserbon kami. Sunod siya nagniwa nga kalisod bala pastor pa kadlawon ang palipay ng tao nga ara sa kasubo. Ini kay ina alas 11 na kami nagpauli. Napatay gihapon sa stress. Kaya ang bata gin cancer. Siya bisan ang kuan, dagdagin problema niya namatay siya. Ilubong karon nga aga. Amon lang nga ining ninumdum ko sa prisuhan kay pastor ni Pastor Diaz, di si Paternos Carlos. Ini ba lang laughter therapy nga nahimong ministry. Amo ning gikinahanglan sang mga preso mo nga kung paano mo siya malipay sa kasubo. Ini kay Doc Jonah, kay Ma'am Jonah, gwapo ni nga iyang ginkuha nga ministry. Tuod man nga a happy heart is a medicine. Kagong kaisa sa amon to sa anay sa Central Luzon Conference, may ara kami pastor nga taon lang Pastor Casimiro, Pastor Tawa. Kadlaw lagi to nga kadlaw. Pati ikaw ang kapatid gagilinadlaw kami tanan simbahan. Tagdaw makuha bala problema mo ganay para sa akon man kung kisade sa social media nagalanta ko sa kaladlawan kay pati ikaw kung makakadlaw ka daw may epekto sa imo kasing-kasing nga malipay ka. So muna nga praise the Lord gisining kay Doc Jonah, no? Na sa pagkadlaw dalang do ko nami gid bilang kadlaw, no? So muna nga ining nami ning iyang definition, no? Reduces stress and emotional burden, encourage hope and positivity. Do kung makakadlaw ka ang imo nga mga problems na nahimong positive. So muna nga pasalamat kita nga may amo kita sini. Pag-abi nimo pastor, ining psychology magod sa to ni ang singil dito sa Jimmy 890 ang kung magpakonsulta ka siya. Tika nami ni kay mamati ka lang sang iyang problema, tagaan mo tambag, may bayad ka pa, no? Amo ni ang kwansining psychology nga na kuan ti ang iya kay doctorate na manggid siya mas dalong bilang iya nga pagkuha bala sining stress nga ginatawag kalisod nimo pagkadlawon ang tao kun nasa labi na kon kwarta istoryahan aba mo ginakabudlay mo na sila sa Tagalog na
magkaadugo sa magkapatid hiwalay sa bulsa. Di basta kwarta na. Amo gani di sa makaigsuran naton mag-promote kita ning COP. Ang iba nagagawa, ang iba nagamugot, ang iba to nagabagulbol nga ara na naman ang COP ho. Pero kita nga naga-practice, makita mo ang mga panalangin. Sa mo na nga salamat gid sini nga programa no kay nakuha ko diri pastor kung kita gali mang gihatagon hindi kita manggihatagon kung hindi kung wala ang espiritu sang Ginoo hindi kita mahimong manggihatagon. Correct. Pero sa aton pagkamanggihatagon mabatyagan sang aton kasing-kasing ang pagkamaluluyon. Pagkamaluluyon. So muna nga hinaot pa tani nga hindi nga muna gina-encourage tani nga kung mahimo amo na sila ni pastor sa una ni PG nga dapat daw amo tani niya ang mga kurso bala kay sa ministry importante ni pastor mo. Labi na sa jail ministry, duha kami katuig sa jail ministry kabudlay gid nimo palipayon ang nasa prisuhan. Pero sa dira nga sila nabinyagan, nagmalipayon, ginampo nakagawa sila. Kag pagwa pertig ka malipayon ato anay si Sarge ang iya kaso bayon sa ginswiman upod-upod ko to permi. Kaya ang iya pamilya ko ang daw nag-cater, nakagawa sa upod kami. Mag-Bible study kami anay sa Cavite mission. Kag malipayon siya. Malipayon siya tungod sining kanang kadlaw ka lang mga kadlaw bisan may problema hala kadlaw ka ilmo lisod ng pastor magakadlaw ikaw isa pananaw si bana ano na may depensa ng ulo niya. Gakadlaw pala ko sa isa sa dalan. Isang iba. Pero at least kita ya pasalamat. So salamat mama sa imo insight din nakakuha gid ako sini para sa promotion sang COP. Kining kung kita mag-COP, pwede tayo ma-apply, reduce stress and emotional burden. Kag tuod gid man na, pag nag-COP ka para sa akon, karon ko na natagamtaman pastor nga, kung nga kung maka-COP ka, malipayon ka. Amen. So una, problema ko na mangutang ko para ihalad, pero karon hindi na namatabo. Hindi na. Kag tingala ko sa una, pastor, ang pinakataas ko gid nga halad, isa ka gatos mataas na gid na pastor. Pero karon nga makahalad ako sing 10,000, ikapulo 10,000, amo na nga tingalahan, kag nalipay ako sina. Mula na kag mayang agam mga utod. Amen. Thank you so much sa mga reflections. Thank you, Elder John. Yeah. Ang malit ang abot ko naka-obserbar kamo sina nga ang tao nga kuripot masinulubon na abdo mo gid. Mugid. Sakto gid na. All right. Thank you so much sa matahom ninyong refleksyon angot sa matahom nga presentation ni Doc Jonah. Tulido sa karon nga aga magkato kita sa aton nga closing song. Latawang kapispisan sa mga kalangitan, malakit sinagatipan, walang nakulangan. Kaya ang Diyos naton sa langit, padayon napambit, hindi ka magkabalakan, gigugma ka niya. Padunggi ang Ginoo sa tanan mong pagpakamaayo. Iuli ikapulo tunggang isilpi 10% or more. Ano ang ginadalok mo sa imong
Amen. Ma'am Joy. Closing prayer, si Ma'am Joy. Ma'am Joy. Pastor, Ah, prayer na. sige, Ma'am Joy. Let's pray. Okay, let us pray. Father in heaven, this morning we thank you for the message we have heard. We thank you, Lord, for your mercies are always sufficient for us throughout the day. Thank you, Lord, for this day. Thank you for the good night's rest we have had. Thank you, Lord, for the blessings you have bestowed upon Dr. Jonah and that she has given us the message this morning. Thank you, Lord, for the message that you are giving us the right spirit, the right mind, and also laughter you have brought upon us so that we can be of good spirit and that um, physically we can also be well. Thank you, Lord, for the generosity also of the people. Thank you also for um, the demonstration of the blessings you have bestowed upon each one. And today, Lord, we thank you that as we face the day, we are filled with your spirit and that we are inspired to do the work that you want us to do this morning or today and in the coming days because we are assured of your blessings. We are assured that if we have the thankful heart and we demonstrate uh, giving love to others, giving also blessings to others, we know that you are blessing us more. And this morning, as we go through the day, we pray that your blessings still be upon us and help us also to see that you are there always for us, even though we have some challenges in life. You are always there. You are there. And sometimes we don't see that you are there. But Lord, please help us to know that you carry us throughout the day. And this morning, we lay everything before your feet and help us to know that you are our Father, you are our provider, you are also our friend, always there for us. And we all lift up our voices to you, giving you all the praises. And throughout the day, we know that you are carrying us through. And Lord, we pray that you forgive us our sins, and this we all ask in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Amen. Ma'am Emeline Joy Alyosa Maglana, my English teacher in college in Sipak. At ako'y balik ko si mo, Pastor Delbert, sa pagpasalamat sa mga participants naton Tuesday and today Thursday. Thank you man Pastor Bacolod and sa aton mga kauturan sa tanan mga Casiopians and then to Pastor Tomado, Doc Jonah, Ma'am Maglana and then Sir Olsoilo, Sir Fred and those who are joining with us from CPAC Church. And sa tanan-tanan nangyayari sa sining if there is another round Pastor Bacolod, still Pastor Tomado, Ridi, and the rest of us from CPAC Yes, of course. sa pag-participate sa nga programa and praying that this would motivate our people here to join with our brethren in giving our COP. Thank you so much. Thank you for the privilege. Thank you, Pastor Delbert, and sa aton mga taga CPAC, ari sa aton nga platform karon. Of course, Pastor Tomado is always welcome to have the opportunity to share sa mga mensahe sa pagpabaskog sa aton mga partisipante kag sa tanan nga nagabuylog sa aton Zoom kag sa Facebook live or sa maga-review sa aton nga recorded dira nga po sa aton nga Facebook sa Negros Occidental Conference. And of course, bitin ini yada Dok Junay imo ginhimo karon nakulangan gid kami katama no. So we expect more for this especially nga amo ning aton kinahanglan di ba Elder John no dira sa Southern Mindanao Elder Sam Pilayo aton Elder dira sa Coronadal ari man siya gupod sa aton from Southern Mindanao Mission. So
Last words sa Doc Juna para sa aton mga participants kag viewers karon. Even thank you so Salamat. much, Pastor Heber. Uh, uh, even just 10 minutes of laughing na continuously, it's equivalent na 1 hour na naka-exercise ka. So, even just 1 minute of laughing can enhance our immune system for 24 hours. Wala lang ko naka-exercise ka ginatani gin-incorporate ko bisan naka 1 minute laughter kita. So continue to laugh to sake of our health, peace, and happiness. Thank you, thank you. Thank you, Gid. Madamo gid salamat. Supisyente kag sobrante sa aton kinahanglan karon nga adlaw nga pagkaon naton espirituhanon diri sa sining aton nga bulhaton sa God First at Dawn, pagpakamaayo sa pamanagpanag on behalf sa aton nga mga administrators sa Negros Occidental Conference, Pastor Jeffoni Galanza, nga nag-travel upod sa kamamigan, upod sa tanan nga mga teachers dito, abot kung nakaabot na sila sa Bangkok, Thailand, kay Pastor Brent Lando, tumanto upod, kag course nga aton bago nga Executive Secretary, Pastor Joy Cantila nga nag-crusade dito sa Talakdan sa Ilog District, no? Kada gabi ako nagawali ko. Nag-crusade ako dira sa Pulbasan District kay Pastor Jermel Galanza. May ara mga 80 kapin ka mga sites kapag wali sang ESI sa Bilog Negros Occidental Conference kita ang pinakadamo nga naghimo sa pagwali, and we expect abundant of harvest ang mga kalag nga magabaton sa Ginoo sa Balanya Bautismo sa mag-aabot nga Sabado, kag pagkasunod nga semana next week another set of crusade naman mga kauturan. So wala na ni untat, no, nga pangwali mga kauturan. Maraming salamat sa tanan sa pagboylog, kag pagkasiling kita tanan experience with us. Experience with us. And presenter more, COP for Christ, Harvest 2025, I will go experience with us. 5, 4, 3, 2, 1. God first and God bless everyone. See you next time.